90, verse 10. We live about 70 years, or if we are strong, 80 years. But most of them are filled with hard work and pain. Then suddenly the years are gone and we fly away. Ang nakatakda at pinaka-normal na buhay daw ay 70 taon at kung malakas, 80. Minsan kulang, pumupunta na sa Diyos, minsan sobra, bonus. Pero ano pa man yun, marami o konting mga taon, marami daw na hirap, kalakip ng buhay. At pagkatapos, tayo'y pumupunta na sa kabilang buhay. Because people grow old. Dahil tayo'y tumatanda, ano ang dapat tandaan? Salamat Panginoon dahil sa buhay na nagmumula sa inyo. Ipinahihiram niyo mga sandali. Salamat sa lahat ng ipinalalasap niyo sa aming mga karanasan. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kami, Panginoong, pakapuspusin ang inyong Espiritu. Salamat sa inyong pagpapatawad at paglilinis. At ngayon humihiling kami ng katuruan, kaliwanagan, pag-akay mula sa inyo. Kayo po ang mangusap, Ama. Dinihiling namin ang lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Because people grow old. Ecclesiastes 12:1, keep your Creator in mind while you are young. Habang maaga, habang bata pa, isa-isip na ang Panginoong lumikha sa atin. Which really means live correctly on time. At paulit-ulitin ko yung word na on time, which the dictionary defines as meeting an appointment. Meeting a prescribed time. A time set by someone else or something else. Kaya pag sinabing on time ka, nando ka sa usapan, may kausap, may katipan, o may nagtakda ng oras. Live correctly on time sa itinakda ng Diyos as early as possible. Tama na agad sa simula para ma-enjoy sa mahabang panahon ang tamang pamumuhay. Hindi kung kailan matanda na tsaka palang itatama. Napakarami ng dalang pasanin na bunga ng mga kamalian. And live correctly in time. Tanda ko yung turo sa amin ng English teacher namin nung high school, ni Dr. Arsenia Lagasca. Dinefine niya yung on time at in time. In time naman means early enough. Not too early, not too late. Tama lang, bagay pa rin, pwede pa, at pwede na. So you arrive on time for an appointment, but sometimes you arrive in time for the meal. Na tiyempo, tama-tama, pwede, kahit hindi yun appointment. And you live correctly not only on time, but also in time, whenever possible. Tuwing pwede, kung pwede na at pwede pa, live correctly. In fact, because people grow old, live correctly now, all the time. Bakit? Kasi ang itinatanim, inaani. Ano bang ibig sabihin ng godly life? Marami. Pero sa ating purposes today na may kinalaman sa pagtanda, magtanim ka ng kailangan mong anihin. Bukas, sa makalawa sa isang linggo, o magtanim ka ng gusto mong anihin. Yun ang tamang pamumuhay. Gusto mong mahalin ka ng kapwa, magmahal ka. Gusto mong alagaan ka ng mga anak mo pagtanda mo, alagaan mo sila habang bata sila. Gusto mong umani ng maraming mga makakain, magtanim ka ng pagkain, or equivalent nun sa practical na buhay. Live correctly. Mula pinakaunang araw na meron tayong isip hanggang dumilim ng ating isip o sa makabilang buhay, and all the points in between. So if you cannot live correctly on time, at least be in time. Yung pwede pa, abot pa, pwede pang may anihin kahit may edad na. Ecclesiastes 12:1, in years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Darating daw yan sa panahon ng tao na sasabihin, hindi na ako enjoy sa buhay. Lalo na kung may nararamdaman, lalo na kung malungkot, lalo na kung kapos. So enjoy life on time. Kasi dumarating yung panahon, hindi mo na pwedeng ma-enjoy. Tapos na yung appointment mo with enjoyment. May mga enjoyment na may ka-appointment ka. May ka-appointment ka na mag-enjoy sa ganung panahon, sa ganung oras.
keep that appointment. Huwag ka maging huli. But, kung sakasakali man na nagmintis, tumaplis, enjoy life in time. Marami namang pwede pa eh. O, pwede na. And enjoy life all the time. Bakit? 70 years lang daw binigay sa atin. Kung malusog ka, 80. Kung sobrang may bonus, lumalampas pa doon. Pero kung minsan, hindi ka lagi malusog paglampas doon. Minsan naman, 7 pa lang. Sa kabilang buhay na. So, hindi mo dapat ipaghintay. Dapat you enjoy life all the time. Because you don't know how much time you, in particular, have. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Ibig sabihin lang, enjoyin mo, pero may hangganan yan, may tasa, merong limit. Huwag kang lalampas sa tama dahil hindi na rin yun enjoyable. Meron na yun na pangit na bunga. And when Ecclesiastes says God will judge you, hindi lang yung negative na paparusahan ka pag nagkamali ka, kundi tatanungin ka rin ng Diyos, sinulit mo ba ang buhay mo? May judgment din nun. May panahong dapat ka mag-enjoy, hindi ka nag-enjoy, sinayang mo yung bigay ko sa iyo na lakas, yung kakayahan mag-enjoy. Aba, sinayang mo ang gift ko. At katulad doon, sa binigyan ng mga iba't ibang dami ng kayamanan para gamitin nila, yung mga hindi niya na parami yung ibinigay sa kanya, binawi. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng oras sa mundo para magtrabaho at maglingkod na maglingkod. Bagamat kasama yun. Pero meron din kasama yun na space and time for enjoyment. And we will also be accountable to God pag hindi tayo nag-enjoy. Marami kasi kumisang misrepresentation ng religion na puro tiis dito, sa langit ka bumawi. Invento ng tao, yung katuruan na yun. Pero ang Diyos, ang gusto niya ang mga tao mag-enjoy. Kaya tinuruan tayo ni Jesus na makilala ang Ama na gusto niya tayo yung mag-enjoy sa buhay. To the point na ang unang miracle ni Jesus ay lumikha ng alak wala sa tubig just to extend a party that would have abruptly ended because there was no more wine. Kilala ba natin ang Diyos sa paraan ng pagpapakilala ni Jesus? Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, or of course with your husband, whom you love all the days of this life that God has given you. Which really means don't waste time. And part of that is share time with people that you love and people who love you. Because by sharing, good partner mo. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Don't default on this. At nauunawaan natin na maraming mag-asawang kailangan kahit temporarily magkahiwalay sa paghahanap buhay. Pero huwag naman pag-uwi mo, nakakabaong ka na. Huwag naman pag-uwi mo at tanda-tanda mo na parang na lang kayong magkapatid. Sayang. Binibigyan ka ng Diyos ng kapartner sa buhay at hindi naman lahat ay may ganong klaseng blessing. Dapat don't default on that privilege. Dapat huwag masyadong mahaba ang oras na magkahiwalay sa pagtatrabaho kasi yung pera, hindi mauubos ang pangangailangan dyan. Una, maghihiwalay kayo para lang makabayad sa mga utang. Mamaya, para naman makabili ng kaprasong lote. Siyempre, pagkatapos kailangan lagyan ng bahay. At siyempre, liba nilang napakarami mong pera, doon ka na makakabili sa mga angono, pinilya, sa mga maragundon. Kasi medyo malayo-layo na yun. Doon mura-mura. Baka doon mahal na rin doon. So ngayon, ano mangyayari? Kailangan mo ng kotse. So pagkatapos by then, mag-aaral ang mga anak hanggang mag-college. Pag-uwi mo, hukluban ka na. Mabuti kung magkasama kayo. Kung hindi, sayang. Sabi ng Bible, enjoy life with your partner. Ipaglaban yun. Huwag laging puro pera lang. Dapat alam natin kung hanggang saan ang pwedeng ipaghiwalay natin dahil sa pera at hanggang saan ang tama na yan dahil dapat magkasama naman. At yan ay sa lahat ng uri na magkasama, magkakapatid, magkakaibigan. There's a price to pay for being together. But be willing to pay that price instead of pay the price for other things. Ang tunay na nagpapasaya sa tao are activities at mga kasamang mahal mo sa buhay, hindi things that you can buy. Ecclesiastes 11:8, however many years anyone may live, let them enjoy them all.
Kaya hindi gusto ng maraming mga conservative priests ng Israel ang Ecclesiastes at ayaw nila kay Solomon. Kasi si Solomon, among the teachers in the Old Testament, isa siya sa konting nagtuturo ng itinuturo rin ni Jesus. That you must enjoy life because it's a gift from God. So kay short, kay long, huwag magpalampas, huwag maghintay. Kaya kuminsan ako rin ay medyo naawa sa mga kababayan natin, mga OFW. Nasa abroad, ang lahat ng kinikita halos ipadala sa pamilya. Magbubukas ng isang sardinas. Sa umaga, aalmusalin niya yung isang piraso. Sa tanghali, yung isang piraso pa. At sa gabi, yung 3 piraso. Araw-araw ganun halos. Ipapadala mo lahat. Hindi makakain ng masarap. Tapos puro delata, puro mga helado ang kinakain. So ang nangyayari, nagkakaroon ng stomach problem. Pag uwi dito, may mga health problems. Hindi na makarecover. At yung mga hindi niya nakain na matagal, hindi na halos din makain pagdating ng panahon. Kaya dapat meron ka ring isineset aside na hindi balik kahit magpapadala ako sa pamilya, kahit nagpapaalak ng mga anak. There are moments na papasarapin ko naman yung pagkain ko. Hindi ako lagi magtitipid at magtitiis. Kasi nga, nagtitiktak ang orasan, hindi mo alam kung kailan ka sa kabilang buhay, kung ma-enjoy mo pa ba yung nakalaan ng Diyos na dapat mong ma-enjoy. Kaya sabi sa Ecclesiastes 11:8, but let them remember the days of darkness, for there will be many. So kung hindi naman yung dark ngayon, yung araw na to, huwag mo nang gawing dark. Enjoyin mo na yung kanyang kagandahan. Kasi may mga araw na hindi mo maiiwasang, hindi talaga kagandahan ng mga magaganap. So habang wala yun, enjoy whatever is available to enjoy today. Ecclesiastes 12:2, someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Tatanda ka, lalabo ang iyong mata. Enjoy the sights. On time, in time, all the time. Lalabo daw ang mata, kaya kailangan habang nakakabasa ka, magbasa ka, nakakapanood ka, manood ka, nakakakita ka, tumingin. Kaya nga kuminsan, lagi natin pinapayahan yung mga sobrang mahilig mag-selfie, gagastos ng maraming pera, pupunta sa mga magagandang lugar. Hindi naman nila actually natitingnan yung lugar kasi busy-busy sila magpa-picture na magpa-picture na magpa-picture. So pag tumingin ka sa mga travel picture nila, hindi mo naman nakita yung lugar, sila ang nakita mo. Sayang, nagpunta ka pa doon, dapat yun. Hindi ka nagtitake ng picture o mag-take ka ng konti, pero manahimik ka, tingnan mo, titigan mo kasi baka hindi ka na bumalik doon uli. Iba naman siyempre pag personal mo nakikita kesa nakikita mo lang sa Facebook. Ecclesiastes 12:2, rain clouds will remain over your head pagdating ng araw. So habang maaga, go out. Kasi uulan at uulan. Darating yung mga panahon na hindi pwede. Be out. Live your life. Live your truth. Enjoy your life. Kasi hindi mo alam kung kailan yung deadline ng earthly life mo. Ecclesiastes 12:3, your body will grow feeble, your teeth will decay, and your eyesight will fail. Hihina ang mga kasukasuan, maglalaglagan ang mga ngipin, lalabo ang mata, therefore be active habang kaya. Kung pwede na, active na. Kung pwede pa, active pa rin. All the time. Because you have all the time to be old. If you'd be given many, many years. Huwag ipaghintay. Dapat everyday meron kang konting bakasyon kahit ilang minuto. Bakasyon from others. Yung matahimik naman yung tenga mo sa bunganga ng kasama mo. Alam, meron ka ilang minuto man lang na everyday na ganun. Huwag ipaghintay ng after 1 year tsaka ako magbabakasyon. Kasi baka mamaya, bawian ka na ng buhay, hindi na dumating yun. So meron ka dapat ini-enjoy na konting, kahit konti lang na pagkain everyday, hindi yung magtitiis ka, next month na ang kain. May konti kang iniaagaw. May konti kang time to enjoy, to relax, every day. Because the Lord's blessing is new every morning. You must not allocate the blessings for today para bukas. Gamitin mo ngayon. And you must not borrow tomorrow's blessings para splurge mo today. May panahon na kaya nga dapat on time. Ecclesiastes 12:4, the noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears, but even the song of a bird will keep you awake. Bakit nga ba? Pagka tumatanda na, humihina na tenga, isinisigaw mo na hindi pa marinig.
Pero kung minsan man, huni lang ng ibon, hindi makatulog. Therefore, habang kayang-kaya pa ng tenga, listen, hear what you want to hear. Kung gusto mo ng ganong music, kung gusto mo ng ganong nadidinig, pakinggan mo siya. At huwag nating takpan ng tenga ng kapwa natin para huwag iparinig sa kanila yung gusto nilang marinig. At huwag nating laging punuin ang boses natin ng mga tenga nila. Dahil hindi naman tayo sure kung yun ang gusto nila marinig. Hindi ko mo asawa mo, partner mo, kapatid mo, kaibigan mo, lagi nang yung punong-puno na yung tenga, umaapaw na yung tenga niya sa boses mo. Kailang bibigyan mo siya ng pahinga kasi baka hindi yun ang gusto niyang marinig sa oras na yun. Ecclesiastes 12:5, you will be afraid to climb up a hill and walk down the road. Darating ang panahon, konting burol lang, ayaw mo na akyatin o ayaw mong bumaba. So, habang kaya, habang pwede na, at habang pwede pa, climb, walk. At huwag tayong mga hawa ng ating mga takot. O natatakot kang sumakay ng aeroplano, huwag mong takutin ang lang. Sasakay ka. Hindi ka ba nininervous sumakay? Hindi ka natatakot pagka may tagtag? Hindi ba naiisip na may crash kahapon? Yung ganun. Yung mga takot mo, sarilinin mo na lang. Huwag mong takutin ang iba. Kasi ikaw nga, kinukulong ng takot mo eh. Di ba? Nakakadena ka, nakakulong ka dahil takot ka. Tapos gusto mo ikadenad yung iba. So, huwag kang manghawa ng fears. In fact, set people free from fears. Ecclesiastes 12:5 and 7, your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. Huwag naman kayo ma-depress sa mga binabasa natin, ha? Kasi hindi depression ang goal nito. Kundi ma-realize mong darating yon, so bago dumating yon, dapat samantalahin mo ng panahon. At pag dumating na yon, tanggapin mo. We each go to our eternal home, and the streets are filled with those who mourn. So our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Yun ang good news. Igugupo ang katawan mo, uhina, para bumalik sa lupa. Pero may namang good news yan eh. Yung spirito mo naman, babalik sa Diyos. Tiyakin mo lang bago mo isole yung katawan mo sa lupa, sulit. Hindi mo nagamit yung katawan mo dahil puro espiritu lang inisip mo. Puro sa kabilang buhay, nandito ka pa. Pag nandito ka, nandito ka. Pag sumakabilang buhay ka, heaven can wait. And you have all the time for eternal life. And it is so long. So dapat yung buhay dito, buhayin. Because you will not be in your body again. You will not have your physical body for long. You will not always be physical. Because a time will come and you will just be a spirit. So live in the body all the time. Basta pwede na at hanggang pwede pa. Kaya on time and in time. In other words, get physical. Sobrang dinidemonize sa mga religious people yung to get physical. Kung ayaw ng Diyos ng katawan, ba't tayo binigyan? Di dapat lumulutang-lutang lang tayo na para mausok-usok. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, huwag mong sayangin, huwag mo aksayahin. Enjoy and engage the senses. Binigyan ka ng mata para makakita, hindi para ipikit. Tenga para makarinig. Ng panlasa para kumain. Binigyan ka ng katawan para isayaw, ilundag, umakyat, maglambitin. Live life to the fullest and enjoy sensations because the senses are from God. Feel and be felt by those around you. Ecclesiastes 11:8 to 10, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day because darkness, meaning physical death, will come. Either your death or the death of other people. So while you are here, live. While they are here, live with them and let them be alive. Because darkness will come. And when darkness or death comes, we must not be possessed by regrets. Dapat ang nakasulat sa lapid na natin, sulit. Diba? Sulit. Talagang sulit. Talagang ginawa niya ang lahat ng pwedeng gawin. Kaya sabi sa verse 10, rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear.
Huwag yung ang lagi mong iniisip ay yung mga alalahanin, mga nakakatakot, mga problema, magagalit ang Diyos. Konting-konti na kinakagalit ng Diyos, yung hindi ka loving sa iba. Kung lalamang ka, gumagawa ka na masama sa iba, yun.